What's up guys? Trader Supremo here. Nagbabalik po ako sa isang Bitcoin Pinoy or Bitcoin price analysis. So sa mga bago po sa channel na to, meron po tayo tinatawag na weekly Bitcoin price analysis kung saan binibigay ko po yung view ko sa market in a weekly basis. So last week I missed the Bitcoin Pinoy. So nagpahinga lang po muna tayo mga kapatid. So medyo tinablan tayo ng mga scammers na to. So medyo maraming lumalabas na nangi-scam gamit yung pangalan ko. Pumutok yung pangalan, pumutok din yung mga scammers, So, ganun po talaga, At medyo bago pa po kasi ako sa ganitong area, Kaya medyo tinatablan pa. Pero masasanay na rin siguro tayo dito, mga kapatid, So, ngayon, start naman na tayo sa ating analysis, So, kung hindi po naging successful yung mga past few weeks nyo na trade, that's all right, At gagabayin ko kayo ulit, So, nagbabalik tayo, Okay, start tayo sa macro view, Macro view. Pag sinabi natin macro view, mga kaibigan, ito po ay higher time frame analysis. So, pag sinabi natin, okay, bullish tayo or bearish tayo, o meron tayong assumption, hindi po ito makaka-apekto sa trade nyo next week, So, meron po tayong weekly setup na ibibahagi sa inyo ngayon. Hindi po yan yung gagamitin nyo. Ito po ay macro view lang. Titingnan lang natin, is it bull run na ba? Nasa bear market pa rin ba? Or nasa recovery stage na. Okay, so tuturuan ko po kayo mga kapatid, So, unti-unti natin. Okay. Game. Kung papansin mo, meron tayong bear market dito, Bear market. Okay? Yan. Bear market, mga kapatid? After ng bear market, ano ang turo ko? So, meron tayong tinatawag na accumulation year. So, accumulation year, ang price ay ranging. Pag sinabi natin ranging, meron siyang range high, range low, and then meron tayong bracket ng prices na kung saan yung buyer and seller nagkakaroon ng agreement sa price. Okay? So, yung tinatawag natin ping-pong ng price. Mga kapatid? Okay. Ngayon, yung bracket ng price na yun, pwede sa higher time frame, pwede sa lower time frame. Pero ang papakita ko po sa inyo ay higher time frame kasi nasa macro view pa lang tayo, So, let's start with the macro range, So, andito po tayo sa macro range. So, ano po rules ng trading the range? Kailangan respected yung mid. So, okay, let's check. Okay? Ito, nag-serve as resistance. Nung na-break, binalikan. Nag-visit dito ulit sa may mid-zone. Ano nangyari? Nag-act as support, Okay, so maganda, malinaw. Okay, So, ibig sabihin, itong range ay tama or ito pong range ay valid, Okay, so okay na mga kapatid. So, ano nangyari? Nagpiping-pong lang yung price. Ngayon, nasa na tayo mga kapatid, So, andito na tayo sa October ng taon na to, Okay, so, una, gusto kong malaman mga kapatid. So, supremo, andito pala tayo sa support. Ibig sabihin, pupunta na ba tayo sa range high? O pupunta tayo sa range low? Alam ko yan yung gusto mong itanong. Okay, so let's analyze and then let's check the historical data para alam natin, So, October, ano ba usually nangyayari October? Diba, mayroon tayong alaman na October. So, last Bitcoin Pinoy, sinabihan ko kayo na angat yung price. Ano po nangyari? Nag-pump, So, ito pong pump na yan, sinabihan ko po kayo. Ito pong pump na yan from here to here. Kung nakasabay po kayo dyan, okay, sa tingin ko, paldo na kayo, mga kapatid. Pero, sinabihan ko rin kayo last Bitcoin Pinoy na after nung pump na yun, magda-drop. Malinaw na malinaw yan, mga kapatid? So, binigay ko yan, up and down. Nasasabi ko yan sa inyo before pa mangyari, Okay, let's check naman the previous data, So, let's go with 2019. Bakit 2019, mga kapatid? Because, ito po yung accumulation year last cycle, So, makita mo? 2023 is the accumulation year ngayon taon. Ngayon, 2019, yung accumulation last cycle. So, punta tayo sa 2019, Yan. Then, lagyan natin ng lines, So, papakita ko sa inyo yung mga assumptions, mga analysis ko before, nung sinimulan ko itong group, ano sabi ko? Magkakaroon tayo ng pump from January to
June, no? Which, ano nangyari? Balik tayo sa 2023, no? From January to June, nag-pump. Sinabihan ko po kayo dyan, ano? So, habang lahat po naman ay bearish, anong sinasabi sa inyo? Bullish. Nung nagsabi naman ako sa inyo nung July, ano? So, nagsabi po ako niyan, July, sa Facebook, i-research nyo po. Ano yung sinabi ko sa inyo nung July? Nasabi ko, last warning ko na yon kasi lahat kayo bullish eh. So, sabi ko, okay, last warning ko na to. Kayo nang bahala. Once ka ako na magkaroon tayo ng drop, yung mga altcoins na bibili nyo, possible na magkaroon ng drop to 50 to 80% drop. Ano nangyari sa launchpads, mga kapatid? Negative 80+%. So, sa lahat ng mga nag-invest doon, for example, nag-invest ka ng 10,000 pesos, nasa 2,000 pesos, so nasa 1,500 pesos na lang. So, sana po ay, pag may sinabi akong ganun, pakinig po ay sa akin, ano? Kasi, yung research ko po, hindi lang po ako, nagsasabi lang, okay, kasi, okay, launchpads to, no? So, nadadala ako sa hype. Hindi po, no? So, meron po akong mga analysis. Kung simple ko pong binigay sa inyo, ibig sabihin nun, malalim yung research ko, no? Okay. So, ano nangyari? Second half. Ano sabi? Sinabihan ko rin kayo, no? Second half, babagsak. So, syempre, nung una, madaming hate kasi nasa 31K, bumubulusok yung price like this one. Bumubulusok yan eh, nung nagkaroon ng breakout eh. Pero still, sabi ko, 31K will be the top. Magkakaroon tayo ng drop. Ngayon, hanggang saan ang drop? Yun yung tanong. Okay, hindi po ako ang sasagot. Yung chart mismo yung sasagot. Tandaan nyo po, hindi po to exact, no? So, ang gusto ko lang po, magkaroon kayo ng konting understanding sa cycle, ano? So, ngayon, sasabihin ng iba, ano ko nalaman yan, ano na yan, luma na yan, wala nang effect yan sa price, eh. Yes, totoo po yan, pero cycle po yan, routine po yan, ano? O cycle. So, ngayon, unless proven otherwise, ibig sabihin yan, hanggat hindi na i-invalid yung price action last accumulation year, still, this is my idea. Diba? Bakit meron ka bang iba idea? Sabihin mo sa akin. How many times na naloko kayo ng news? Or nagkaroon kayo ng bad trades because of news? Bakit? Kasi nga po, ang news ay, one-sided yan. Kung sino yung nag-report, one-sided yan, mga kapatid. Yung kabilang side, hindi mo alam. Then ngayon, maapektuhan niya yung decision making mo. Why not? Bakit kailangan mo pa yung sundan kung meron namang price charts? Tandaan nyo po, ang price chart mismo, yan po yung actual nangyayari sa market. Ba't di mo yan yung sundan mo? Ba? So, ano nangyari? So, hanggang end of 2019, so second half ng taon yun, ibig sabihin, nagkaroon ng drop, ano? So, nakita may drop? Yan, ano? So, himay-himayin pa natin, ano? Baka kasi sabihin mo, October. Oh, bakit mo naman nasabi Supremo October nagpapump? Paano mo naman nasabi yun? Ano pa natin, ano? Let's, himayin pa natin ng mas, mas malinaw, no? Okay. Yan. Ano sabi ko? September, babagsak. Binigay ko yan sa inyo. Kung di kayo pumaldo dyan, kasalanan nyo yan. Ano sabi ko? Ngayon sabi ko, September possible mag-drop palalo. No? Ang problema, nagtapos yung September, hindi nag-drop ng todo. No? So, I am expecting one more flash crash. So, nung sinabihan ko kayo, okay, let's check. Ano? Sinabi ko sa inyo, possible magkaroon tayo ng crash ulit. Ano? Nagkaroon tayo ng crash, pero sabi ko, mas malalang crash ang gusto kong mangyari. Pero hindi, nag-hold yung price. Nagkaroon tayo ng deviation. Kaya sabi ko, okay. Since end na po pa-end na po ng September noon, no? Sabi ko, okay. Palagay ko, medyo advance yung ngayon, ano? Yung cycle ngayon, ano? So, naisip ko, okay, possible mag-pump na yung price, ano? Gaya ng ginawa last cycle, no? Tingnan mo to. Magkakaroon po yun ng pump. Nag-hold yung price, nagkaroon ng deviation, ano nangyari? Nag-pump, no? Pero end ng October yun. So, ngayon po, nangyari niyan sa
umpisa na October sa 2023. Kaya sabi ko, okay, after nito, possible magkaroon na tayo ng unti-unting drop. Ano nangyari? 2019. Nag-drop hanggang December, mga kapatid. Ano? And then, nag-create ng support ng December. Ano nangyari? Nagkaroon na tayo ng recovery sa simula ng taon. So, January to February, nagkaroon tayo ng recovery. And then, eto na, mga kapatid. Eto na ang ating, ang ating forte, the deviation. Alam niyo mga kapatid, so magkikreate yan ng support. Pag nag-create ng support, ano ibig sabihin nun? May mga buyers, May mga buyers o mga pumosisyon na, Kasi takot silang maiwan. So, may mga pumosisyon na yun. So, ano ginawa after ng January recovery? Kasi ikaw ba, hindi ka ba mapo-FOMO sa ganitong klase ng movement? Kasi syempre, tapos na ang bear market At approaching ka na sa halving Syempre, po-position ka na. Ano ang ginawa ng market? Yes, ito po ay COVID. COVID po yan, Pero, still, natin nyo po yung nangyari sa price. Binrake to, and then ano nangyari? Nag-pump, So, anong ginawa? Tinrap yung mga andito, Nag-squeeze, nag-create ng fear. Pagka-create ng fear, ano nangyari? Nagkaroon ng bull run, Yan. Kasi bakit? Yan po kasing force opening at closing ng market. Yan po yung nagpapagalaw ng price. So, tinuturo ko yan before, pero tinanggal ko kasi, dahil sa mga nangyayari. Pero, just letting you know, guys, so, mag-a-announce ako mamaya ng mga plano ko, sa mga private group. Tapos, meron po akong binubuong mentorship. Ito po ay pre-recorded mentorship ng lahat ng aking sistema, So, i-announce ko yan mamaya, So, okay, So, nagkaroon ng bull run, Kung nakaposition ka dito, mga kapatid, at hindi ka na-squeeze out, okay, tingin ko meron, meron kang generational wealth, Yan, So, nakita mo, magkaroon ng drop, November to December, and then nag-create ng support, and then ano nangyari? Nagkaroon ng recovery, early bull run year, and then in-squeeze muna, nag-create muna ng fear before magkaroon ng pump. Kasi ito pong fear, o ito pong squeeze, yan po yung magbibigay sa market ng pumping ability or parabolic movement, Kasi magkakaroon po tayo ng force closing at force opening ng mga market participants, kapatid? So, tingnan mo to. 2023. So, ngayon, nakita mo na sa mangyayari, So, nakita mo yung September, nag-pump ng October. Ngayon, tapos na ba yung pump? Yan ang tanong. Ngayon, hindi po makakapagsabi niyan. Kaya nga po, ang trade natin is levels to levels para hindi tayo nag-expect ng top at bottom. Levels to levels po tayo mag-trade, So, yun po yung tinuturo ko. Ngayon, worst scenario, mag-pump ulit. Kasi sabi natin, ito po ay Sabi natin ganyan, magkaroon ng reclaim dito sa uptrend na to, Pwedeng mag-pump pa yan ng isa pa, Kung bibigyan ng market yan. Pero, nakaposisyon na po ako ng short dito, Alam niyo naman po yan, ko sa inyo, So, at nasa supremo range po yan, Okay? So, ang ina-expect ko, magkakaroon tayo ng drop, November to December, Yan. Okay? So, ayun po yung expected ko. Pero, gagawin ng market ko anong gusto niyang gawin. So, until proven otherwise, for example, nagpa-parabolic movement na dito, then go. Ayun po, till proven otherwise, sabi nga, So, hanggat hindi na-invalid, yun pa rin yung analysis ko, Bakit meron ko bang ibang analysis? Sabihin mo kung ano analysis mo, and then, explain mo, Hindi yung, puro ka bull run, puro ka bear market, wala ka naman din alam, So, yun lang mga kapatid, And then, let's check this yearly level, Yan, So, papakita ko sa inyo mga kapatid. Nakita niyo po, nag-drop 75% po ito, Itong area na to. So, 0, 25, 50, 75, and then 100. Sa 75 area, diyan nag-drop, nakita niyo? Diyan nag-drop tong November to December. Exactly sa area na yan, Okay. Pero, tandaan nyo po, ito po ay naging support wherein andito lahat ng mga pumosisyon. Nakita nyo po, nag-pump yung price. Ano ginawa? In-squeeze muna and then, tsaka palang mandar para matanggal lahat ng nakaposisyon, lahat ng mga atat, Ngayon, kapag ka kinumpare mo yan this year,
Yan. Yan, no? 0, 25, 50, 75, 100. Pabagsak pa lang tayo sa 75, my friends, no? Yan, ano? Kaya nga po, ang sinasabi ko sa inyo, 23,500 ang aking target sa drop ngayong second half, no? Ngayon, tandaan nyo po ano nangyari, no? So, dito makikreate ng support, no? 23,500. Just in case, ano, mga kapatid? Diyan yan makikreate ng support, no? Kung sakali man, na diyan diyan mag-drop, no? For example, yung price ganito ginawa. Yung price bumagsak dito sa November and December, nag-create ng support. And then first half January magkaroon ng recovery, and then magkaroon ng drop bago halving para squeeze lahat ng mga nakaposition dito, and then pumasok and then mag-bull run. So yun po yung nakikita ko, no, mga kapatid. Ngayon, until proven otherwise, yan po ang aking analysis. So, ngayon, paano mo yan i-execute? Siyempre, nasa sayo na yan, ano? So, sa mga gustong matutunan kung paano ko ma-execute, nasa private group po yan na i-release ko soon. Maybe next week, ano? So, kasabay po yan na i-release ko na mentorship, no? So, okay. Okay, so, macro view, malinaw na, mga kapatid, no? So, punta naman tayo sa weekly setup. Ayan. Yan ang gusto nyo, no, mga kapatid. Yung mga entry, kung saan entry, ano? Okay. So, check natin. Supremo range, no? Supremo range. 1 second, no? Ayan, no? So, mapapansin mo, ito po yung half no macro range, no? So, pupunta ka sa yan. So, ito po yung half lang ng macro range. Ano? Diba? Ano yung macro range natin kanina? Ito yan, di ba? So, half lang yan, and then kinuha ko lang yung mid-area nitong range na yan. Ano? So, nakita mo kung gaano ka-precise kung saan nag-drop yung price. Mid-area. Okay? So, hindi lang yan, mga kapatid. Ano? So, sa Supremo range, saktong-sakto to, no? Itong area na to, and then ito ding area na yan. Pero, syempre, atin na lang yan. At para sa mga willing, mag-aral na lang talaga. No? Hindi na natin ibibigay yan ng free sa lahat, no, mga kapatid. Para lang to sa mga willing at gustong talagang matuto. No? So, natuto na tayo, hindi na tayo papaloko, mga kapatid, papauto. No? So, meron tayong range. Range 1, range 2, and then range 3 sa ating half ng ating range. Ano? So, range 1, range 2, range 3. Sobrang dali lang, brad. Ano? So, hindi may lating sa tatlong range. Kasi nga po, tandaan nyo po, no, yung isang range, sa macro, binubuo po yun ng multiple range. No? So, makikita ko dito, tatlong range lang po yung binuo. Itong isang range na to, itong range na to, and then itong range na to. Ngayon, takata mo to. Yan. So, andito na tayo sa range 3. Ano? So, ngayon, ito po yung analysis natin. Tumama sa macro o supremo range. Ano? And then, nung tumama sa supremo range, ano nangyari? Nagkaroon ng drop. No? Nagkaroon ng drop. And then dito sa area to, meron po tayong tinatawag na value area o high volume area na kung saan mag-a-act yan as a resistance o malakas na resistance kasi nga po high volume. So pag yung price pumailalim doon, ano nangyayari? Merong bulusok yung price, ano? Pabagsak. Ano po nangyayari? Nakita niyo po nung tinest? Bumulusok, ano? So ganun po ang nagwo-work yan. Ngayon, if this is bullish, kailangan mag-hold tong point of control. Okay, ano po ba tong point of control? Ito po yung area na kung saan pinakamataas yung volume ng transaction between buyers and sellers, no? Natin yung po nagkaroon ng nung tumama dito sa point of control after the drop, ano nangyari? Nagkaroon ng recovery, small recovery. Ngayon, tinetest na ngayon yung monthly and then quarterly open. Okay? So, tandaan nyo po, no? Kapag ka yung price trading below monthly or monthly open or any candle, previous candle, na nangyayari? Pagka nasa below, nagiging red o naging bearish. So pag nagtitrade pala yung price below candle close or previous candle, na nangyayari? Nagkakaroon tayo ng red candle or bearish. No? Kaya po yan, bearish para sa akin, personally.
Ngayon, tinetest siya ngayon, ano? Nakita mo to? Itong POC. Ngayon, kung ito ay malakas o merong pang power, dapat malakas na ano nito, no? Yung recovery nito, malakas na yung inangat nito. Pero ano po nakikita nyo dito? Mahina, no? So, ilang araw na to dito? So, almost 4 days na dito, no? Pero mahina siya, no? Hindi siya umangat. Nakita niyo po ba dito, nung umangat dito sa POC, ano nangyari? Ang bilis, di ba? Ang bilis ng pag-angat, nakita niyo po. So, from here to top, 3 days lang po nag-pump na papunta sa taas. Ito po 4 days na. Wala pa rin, ano? So ngayon, sa mga hindi pa nakaka-entry, syempre, tandaan nyo po, no? Since sa ano po tayo, no? Intra-week, intra-day setup, doon po tayo sa top nakaka-entry, no? At alam nyo naman po, sa extremes tayo pumapasok para hindi tayo na-chop. Pero, for example, kailangan mo umentry, hindi ka pa nakaka-entry, I think, any pump, ano? Ano sabi ko sa inyo sa may post ko? Any pump and then reclaim below, monthly open is a good shorting opportunities, ano mga kapatid. Ngayon, kapag ka nagkaroon na acceptance above monthly open, nag-trade na ganyan, ano? And then, pwede mong ilong yan up to value area high. Pwede mo yan, no? Kasi ito po ay resistance. Ganun lang po yun kasimple, mga kapatid, no? So, levels to levels lang muna, no? So, ngayon, tinest tong POC, meron tayong konting recovery. Ngayon, kapag po yung price, nagpakita ng weakness, no? Ano weakness, possible, mabasag to. Ang bagsak po dyan is 25K, no? 25K, which is a value area low, no? So, pwede nating itest itong support area na yan, no? Yang area na yan, ano, mga kapatid. So, yan po yung first target ko, no? And then, God knows kapag ka, nag-drop tayo ng isang crash yan lang, ano? Yung meron tayo nakita na to, no? So, flash crash na ganyan. Hindi na po natin masasabing hindi pwedeng gawin yan, ano? What if gawin ng price yan? For example, ito. Yan, ano? Paano kung mag-crash ng ganyan, no? Okay. Saan ang pupunta ng price yan? 22,400, ano? Kung sakali man. Ano ba yung 22,400 na yan? Uy, support, no? Pwede. Ha? Pwede mga kapatid, no? Support yan, mga kapatid, no? So, malay mo, ganyan yung gawin ng price, ano? So, hindi natin malalaman. Pero, syempre, kung nakaposition ka na, mga kapatid, ano? Pwede mo yan i-take advantage, ano, mga kapatid? Pero, syempre, tandaan nyo po, bullish scenario, ulit, no? Bullish scenario, play levels to levels, ano? Sabi ko nga sa inyo, yung market, gagawin yan kung ano gusto niyang gawin. So, kailangan marunong ka mag-execute kung kailan kakakawala at kailan ka papasok. So, for example, ito, no? Tanggalin nga natin itong pangit na trend line yan. Yan, no? Tandaan nyo po, nawala yung POC natin, ha? Okay, so, dito sa area na yan, to, no? POC, no? Dito yan. Dito, yan. Yan. Okay, so ganito, ano? Levels to levels, ano? So, ito po ay area levels. 1 level, 2 level, no? Second level. Ngayon, nagkaroon tayo ng recovery. Ngayon, nakita nyo, weak, ano? Tandaan nyo po, no? So, kung kayo po ay a conservative player, syempre, ang pasok nyo lang dito below, ay above, below ng value area high for short, and then above ng value area high kapag ka long, no? So, ganun po ang conservative play niyan kung gusto nyo ng higher win rate, no? Pero syempre, kung scalper ka, gusto mo, nagpapagalaw ka ng nagpapagrow ka ng account, syempre, dapat meron kang intraday scalp, no? So ngayon, nakikita ko dito, okay, may mga inefficiencies pa sa area na to, no? So possible kuhanin pa yan, ano? Pero pwede namang hindi kasi multiple rejections na dito sa area, no? So ito po, pwede nang short dito sa area na yan. Pero be mindful na just in case mag-hit pa ng isang one-hit squeeze, no? And then magkaroon ng drop, dapat handa ka, no? Pero kung nakaposition ka dito, pwede na, no? So, just be careful lang na huwag ka maglagay ng tight stop loss kasi siguradong kukuhanin yan, mga kapatid, no? So, pag nag-drop, at lalo na pumilalim dito sa POC,
that would be carnage, and then possible 25k, no? 25k kasi levels yan levels to, levels dito, no? And then malay natin magkaroon na yung flash crash papunta sa 23,500, which is yung target natin, no? Yan dito sa area na yan, ano? Yun. So ngayon, yun lang kapatid, ano? So ngayon, explain lang natin yung ibang altcoins. Napalitan ko lang ngayon ng altcoins. Ito hindi po ito analysis sa altcoins. Ito lang po konting tutorial lang, educational, no? So ito pong XRP, no? Napansin mo? Okay, so tanggalin muna natin tong mga area na to. Yan. So ito po ay isa lang pong macro range, no? Yan, no? Pagka zoom out mo yan, isa lang po yung macro range, no? Yan, no? Nakita nyo po mag-react yung price sa area? Isa lang po yung macro range, same as Bitcoin, no? So, nagkaroon ng touch dito sa area na to, bumagsak, touch, bumagsak, at then nagkaroon tayo ng panalo ng lawsuit. Nakita nyo to? Resistance, ano nangyari? Nag-exit yung mga holders na nag-hold ng mataas yung price, ano? And then, nung nag-reclaim, nakita mo, nag-drop. And then, nagkaroon ng retest ulit, nag-drop ulit. Kasi nga po, nasa range. Okay, ano sabi ko? When you are in a range, play the range. Huwag po kayong mag-expect ng expansion, no? So, ngayon, KXRP, we are trading below quarter, no? So, possible, nakita nyo yan? Liquidity, possible, kuhanin to. There are stops dito sa area na yan, ano? So, juicy stops yan, no? Oh, grabe. Pag yan, nag-drop na ganun, ubus lahat yan, ano, mga kapatid? So, yan po yung, analysis natin sa macro, no? So, still, I believe, yung price ni XRP, no? Kung hindi po dito sa mid, ang magiging bottom niyan, possible, kuhanin pa po itong ilalim, no? Ditong low, ano? So, possible po yan. Wala pong imposible, mga kapatid. Pagka zoom out mo ngayon yan sa lower time frame para sa yung trade, ano, every week, ano? So, sukatin natin yung mga area ng support and resistance, ano? Yan. So, simple lang, ano? Pag yung price pumunta sa area na to, o zone na yan, that's good for shorting. Kasi nga po, nasa range lang. So, high, low, ito po ay supremo range. Hindi ko na po sabihin kung anong month yan or ano sa quarter ba yan o sa monthly na yan. Para lang po yan sa mga tuturuan ko, no? Nakita nyo po yan, every time ka-touch, bang, touch, bang, touch, bang, ano? So, ilang beses kanyang papaldo, no? Kung alam mo yung mga area na yan, no? Nag-touch dito, bang, nag-touch dito, bang, ano? So, lahat yan, calculated natin sa supremo range, ano, mga kapatid? Oh, let's go with BNB. Ano? Sa BNB naman, bigyan ko lang po kayo ng konting insight dito kay BNB. For BNB, nasa bing ito ng kamatayan. Ano? Pero, never ko po itong shinort. No? Why? I never bet against the king of crypto. No? Pag sinabi natin CZ, king of crypto yan. Ano? So, hindi po ako nagbe-bet against dyan. No? Yes, pwede pong bumagsak yan, pero hindi ko po yan gagawin. Ano? Nakita po yan? Nasa bingit po yan ng kamatayan. Once ma-break to, nakita nyo po ba inefficiency sa area na yan? So, gaano po kasakit kapag yung price na yan pinuntahan, no? Pero, ano, mga kapatid, ito po yung nakikita ko dyan, no? So, I think, possible, yung price bumagsak, or i-take out lang tong low, Pwede yan, Then, mag-reclaim. Once na mag-reclaim, I will bid a lot of money dito kay BNB, So, panigurado ako, ipapump ni ZZ ito, So, ngayon, ganun po yung nakikita kong area na yan. So, hindi ko po nakikita pupunta yan dito sa area na yan, Tingin ko, medyo unlikely yung chance na yan, na pumunta dyan yung price, So, hindi po hahayaan ni ZZ yan. So, possible, magkaroon lang ng konting drop dito, para to shake out the market, And then, once marami nag-short, dyan papasok si ZZ para i-pump. Okay, sabihin na naman yan, 4, And then yung price magpa-pump ng todo-todo, ubus na naman yung mga shorts, So, ganun lang po naglalaro yung market, mga kapatid.
So, okay, tapusin na natin itong video na to kasi medyo humahaba na. So, yun lang, ano. So, announcement pala, ano. So, next week, ilalabas ko na po yung mentorship ko. Para lang po ito sa mga naghahanap, ano. So, para po sa mga naghahanap ng matinong mentorship about some crypto market. So, gumawa po ako ng end-to-end na course for trading the range, levels to levels, tsaka yung supremo range, ano. Tapos lahat ng kailangan mong matutunan about sa aking system, position sizing, paano mag-execute ng trade, saan entry, saan mag-i-stop loss, saan ka mag-TTP, paano ako mag-top down analysis, ano yung ginagawa ko, anong oras ako nagte-trade, kailan ako nag-out, ano yung kailangan kong makita, ano yung mga titingnan ko bago ako mag-analyze. So ngayon, pagka naaral nyo po lahat yun, ano? So, panigurado po ako, no? I assure you, no, na mag-i-improve po kayo. Hindi man po kayo maging isang profitable trader agad-agad kasi syempre ma-adapt mo man yung strategy ko, kailangan mo po ng practice, kailangan mo po ng screen time kasi meron tayong tinatawag na gut feel, ano? Yung pakiramdam sa market. Yun po, hindi ko yun maituturo, no? Pero yung mga tips, tricks, ano yung mga kailangan mong makita bago ka entry, ano ba yung reclaim, ano ba yung acceptance, ano ba yung mga kailangan kong makita, ano ba yung mga area kung saan may mataas na volume, lahat yan ituturo ko sa aking sistema, no? Pero hindi po ito free, tandaan nyo po. Marami na po ako natulungan, marami na po ako na sineshare, ano? And continuous po ang aking pag-share ng knowledge, pero dito po sa aking sistema, hindi ko na po may bibigay ito ng libre lang. Kasi nga po, ginagamit nila sa pang-scam. Yung iba po, ito pa po kasi yung medyo kinalungkot ko mga kapatid. May mga kilalang trader na ginagaya yung style ko, tapos sasabihin, sila sa kanila daw yun, no? Medyo, I feel, betrayed, no? Tapos, syempre, hindi naman ako, bago lang ako, no? Pero, syempre, kung sino yung may talent, yun talaga dapat yung umangat, no? Kaya nga po, from zero to biglang boom, di ba? Yun po yung ibig ko sabihin, kung nasa kalagayan ko po kayo, medyo maano po kayo, medyo feeling nyo mabe-betrayed po talaga kayo, no? Pero yun nga po, no? So, ito pong sa mentorship na to, yung mismong sistema ko po, wala po akong ituturo dito na makikita nyo sa YouTube. Ito po mismong experience ko sa market, ang mismong tinitingnan ko, no? So, kumbaga, step by step, hindi po ito ituturo ko RSI, kung ano ba yung EMA, hindi po gano'n, kung ano ba yung Fibonacci, hindi po gano'n, So, ituturo ko po lahat kung paano ako mag-trade. So, step 1, step 2, step 3, step 4, saan ako mag-TTP, saan ako entry, saan ako mag-stop loss, anong position size na ginagamit ko. Yan po yung tuturo ko sa inyo, mga kapatid, no? Yan, Tapos, yun po, plus po nun ay isasama ko po lahat sa isang group, lahat ng mag-enroll sa akin, Tapos, sa group na yon, dun po ako magbibigay ng weekly setup. Bakit may weekly setup? Hindi po ito call group. Tandaan nyo po, hindi po ito signal group. Ito po ay weekly setup. So, tuturuan ko kayo, okay, andito yung price. Possible mag-pump. Possible mag-dump. Ito po yung nakikita kong analysis. Ikaw pa rin yung magpipindot ng long and short button. So, hindi ko po kayo i-spoon feed. So, ituturo ko lang sa inyo. Okay, andito na yung area na, alam mo na gagawin kasi nasa course kita eh. So, alam mo na gagawin pag nakita mo to. Yun, So, doon po kayo mag-i-improve kasi meron pa rin guide, no? Ang guide po na to hanggang November, check ko lang po yung ko. Hanggang May ng 2025, no? So, hanggang May ng 2025 po yung group na yun, hanggang mag-out tayo sa bull run, no? So, guide po ito hanggang bull run. So, sobrang sulit na po niya. So, first 100 members po na mag-a-avail, 59 lang po, presyong adik lang po ito. Sa first 100, after po nun, yung fixed price niya na 100 USDT per course, And then plus na po yung group na po yun na yun, na mayroong weekly setup up to May 2025, kung kailan mag-out tayo sa bull run, mga kapatid. So, yun lang, So, next week yan, Sunday, Sunday. Kasi ayoko pong ibigay sa inyo, o ayoko pong pre-sell sa inyo, hindi po maganda yung ganun, So, bibigay ko po yan sa pagtapos na. So, almost tapos na po. Chinecheck ko na lang po yung mga kailangan ko pang idagdag this week, yun lang mga kapatid. At para po ito, yung course po na yan ay para po sa
sa mga willing mag-invest sa knowledge at willing lang pong matuto, kasi fini-filter na po natin kasi magulo pagka puro free, no? Nagbibigay pa rin po ako mga free, ano? Lahat naman po bibigay ko sa inyo ng free, eh. Pero yung sistema ko po, hindi ko po pwedeng ibigay yun kasi taon ko po pinag-aralan yun, di ba? So, yun nga mga kapatid, no? So, ano pa ba? So, yun lang siguro, ano? So, mahirap po kasi pag free, ano? Medyo magulo. So, ito po ay para lang sa mga seryoso kasi yung iba chismis lang, yung iba nanggugulo lang, o kaya nagyayabang lang, yung iba nag-trade, $1 trade, tapos pinost yung PNL sa lahat ng group, ano? So, ang dami ko po nakikitang ganun, no? So, akala nyo wala ako sa group na yun. Hindi po minsan chinecheck ko, dati man chinecheck ko na nakasama ako sa group na yun na hindi ko pa na-unfollow. Nakikita ko po yun, no? Kaya sabi ko, walang kwenta, ano? So, sabi ko gano'n, siguro mas maganda kung i-ano ko na lang, i-filter ko na lang, ano? So, so yun lang mga kapatid, para lang po yun sa mga willing matuto at willing mag-trade talaga ng maayos. Hindi po to para sa mga chismosa lang, o kaya para sa mga gusto lang ng signal group, ano? Hindi po to signal group. Ito po ay para sa sistema, no? Kumbaga, para po maging successful kayong trader, kailangan meron kayong sistema, at yun po yung mismo i-share ko. Presyong addict lang po yung pinapresyo ko para para ma-afford ng iba. Tandaan nyo po, presyong addict na po yun. Wala po kayong makikitang binibigay yung sistema nila ng ganun lang ang presyo, no? So, kung pwede naman po kayo sa iba, ano, na i-explain sa inyo kung ano ba yung RSI, kung ano ba yung mga chart patterns, yan po yung mapapala nyo sa iba. Ngayon, hindi ko po kayo pinipilit. Kung gusto nyo lang po kung paano, step by step, kung paano ako mag-trade, yun po yung aking mentorship, no? So, yun lang mga kapatid. At good vibes lang tayo, at God bless.